Kausapin natin ang may-ari ng Department of Agriculture, Aha. si Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng DA. Asek, Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Hi, Katunying, Ka Jerry. Good morning. Magandang Morning umaga po. sa lahat. Magandang umaga po. Asek, kailan po mag-uumpisa yung price cap na 50 pesos doon sa imported rice? Pinag-aaralan pa yun, Katunying. At hindi ko alam kung nakapag-submit na ng recommendation. Pero ang target kasi doon nga, ma-set initially at 50 pesos. Yung, ano lang ito, para lang sa imported, Imported. rice. Yung 5% broken yung premium. Hindi po ba kanyan? Hindi po ba matatalo yung mga negosyante diyan? Actually, doon sa initial computation naman natin at nakausap na rin ni Secretary yung ilang importers, reasonable naman sa ngayon yung 50 pesos. There will be adjustments depende doon sa kung patuloy na tataas yung ating presyo ng dollar, yung dollar peso exchange rate, yung freight cost, Ayan, nako. saka yung presyo sa international market. Yan kasi yung nakaka-apekto sa presyuhan ng bigas na imported pagdating dito sa atin. Pero itong 50 pesos na tinutukoy nyo, siguro ito yung mga dumating na, no? Yung bago pa itong Yes. problema, no? Bago pa yung mga additional na mga concerns natin ngayon. Depende kung tataas pa lalo yung presyo ng dollar, yung freight cost kasi ang laki na nung itinaas, halos doble na. Pero linawin ho natin, Asek, yan ba parang katulad din ba ng oil prices yan na kahit na matagal lang nandito, pag idineklarang tumaas sa world market ang international oil prices, nag-a-adjust din tayo. Ganon din ba sa bigas? Isa yan sa mga titingnan, Ka Jerry, kasi yung presyo nga ng bigas medyo magalaw din. Pero hindi naman kagaya ng gasolina na halos araw-araw gumagalaw. Mega increase ang sa oil. Pero Yes. sa ngayon ho, sa monitoring ninyo, gano'n ang itinaas ng presyo sa world market? Doon sa world market, hindi masyado, Ka Jerry, dahil ang nakaka-apekto ngayon sa presyo ng bigas yung freight cost lang. Ayun, talaga Yung production cost ay hindi naman. Okay. Makaka-apekto yan kapag yung presyo ng biyahe. fertilizer lalong tataas sa susunod na harvest season ng mga Yes. exporting countries. Totoo. Sa ngayon kasi sabay-sabay halos na nag-harvest. At ang presyo ng fertilizer na ginamit noong bago nag-harvest, yung mura pa. Kasi ngayon, medyo mataas na rin yung ginam. From 1.5, ngayon, nasa mga 2.2 na yung presyo ng fertilizer, yung both Halos urea doble at na. complete. Mabalik lang po ako, Asek, doon sa price cap, ano? 'Di ba, ang tinutukoy natin dito, yung mga imported rice na dumating sa Pilipinas bago pa anong petsa yung kumbachero? Feb 28 nung nagputukan diyan sa Middle East, di ba? Mula po ba nung inalis yung import ban, tapos nagkaroon na ng mga shipment dito, monitored nyo po ba kung gaano kalaki yung volume ng dumating since the import ban was lifted? Ang na-recall ko lang, Katunying, yung January, February na record, yung January, kung di ako nagkakamali, nasa mga 370,000 metric tons. Yung February, nasa mga 330,000 metric tons. So I have to get yung as of date ng mga pumasok na import. Yan yung mga pumasok na imported na bigas. Yes, opo. Ang reason kaya po natin tinatanong yon, nakuha pa nila yung presyo na hindi na hindi gumagalaw pa yung presyo At nadala rito. nadala dito yung freight cost and everything na i-factor in na po yan sa mababang halaga. Yung po mga yon, ano yung landed cost? May mga landed cost na tinatawag. Meron po kayo nung, I'm sure, na napag-aralan. Magkano po dapat ang benta ng bigas na yon prior to the factors na dumating po ngayon kagaya po ng giyera? Yung mga panahon na yun,
ka Jerry, Katunying, talagang dapat medyo mura pa sila. At nung pumutok talaga yung gera, yun yung talagang nagsabi na dapat doon din sumipa ng may nakita tayo sa palengke ng mga nagsi-60 pesos. Yung iba meron pa hanggang 63. Kaya nagsuggest na si Secretary Kiko na dapat magkaroon ng price cap coming nga doon sa mga pumasok na mura. At nung time na yun, hindi pa dapat ganun kamahal. Pero tinitingnan nito ng DE ngayon almost every week kung ano yung nagiging galawan talaga sa presyuhan, Katunying. Yan eh sa kanin. Alam niyo naman na Asek, ang mga Pilipino hindi lang sa kanin nabubuhay. Sa ulam din. Sa ulam din. Yung iba nga malakas magulam. Oo. Yung konting kanin lang. Sa monitoring ho natin at meron din ba tayong mga ipapataw na mga price ceiling o price cap sa ibang mga agricultural products na sabi nyo nga tataas din expectedly dahil sa freight cost sa mga sa gasto sa biyahe? Maliban sa bigas, yung ibang agricultural commodities naman natin, maganda yung volume. In fact, yung ating mga cold storages para sa karning baboy, manok at baka, marami tayong supply, so hindi tayo nangangamba dyan. Sa gulay, harvest season tayo rin ngayon, tag-init. So, wala pa tayong nakikitang problema at nangangailangan ng price. Sa supply, for other commodities. Kompleto So, tayo. Maganda rin tayo. Oo. Yes, so, maganda pa rin yung pero yun nga hong pwedeng ipatong ng mga traders at ng mga producers na nagastusin dahil sa pagtaas ng especially sa gasolina. transport logistics. Sa logistics, sa pagbibiyahe. Yes, yun. Talagang hindi natin maiwasan yun, Jerry Katunying. Yung pagdagdag ng presyo dahil sa transport logistics cost. Pero dapat hindi naman nila sabihin, tataas kami 50%, 80% dahil mataas ang gasolina. Madali naman i-compute yung from point A to point B, magkano yung nagastos nila, magkano ilang tonelada yung kargado nila, at reasonable yung mga 3 piso kada kilo nagkakaroon ng increase because of additional transport cost. Precisely, 3 pesos. Yeah, precisely, Asek. Dapat po siguro meron ng ganong ceiling. Maglagay tayo ng ceiling. Ito, kasi kita naman natin kung magkano yung increase sa petroleum products, ilang percent. Baka kasi may magsamantala eh. Maraming Talaga. ganyan eh. Napakagagaling magsamantala. So, meron bang ganong kapanyarihan ang DA na mag-impose ng ceiling sa kung magkano ang dapat na ikarga o itaas? Meron tayo sa Price Act in coordination with DTI at saka rito sa matanda natin dito sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Meron tayo yung tinatawag na reference, yung Daily Price Index na dapat presyuhan at yun yung magiging basis kung merong tinatawag na profiteering ngayon sa mga agricultural commodities natin. Sino po ang regular na mag-monitor sa mga pamilihan? Yung ating AMAS under sa DA natin, so sila rin yung nagmo-monitor at nagpo-post ng daily price index at meron niyang threshold na para ma-determine kung merong profiteering. Bigyan nyo nga kami nun, Asek, at kami tutulong sa pagpapalaganap niyan. Kasi merong ganitong sakit yung iba nating mga negosyante eh. Ikinwento lang, napag-usapan, posibleng tumaas. Halimbawa, napanood sa amin dito. Nako, ngayon na, tataas na yun. Tataas na yun. Baka pwedeng, baka pwedeng magbigay po kayo sa amin ng listahan ng produkto at kung magkano dapat lang ang presyo sa mga palengke. Yung range lang ng presyo. Yung range, ayun, tama. Sige, Jerry Katunying, kakausapin ko si Asek Bebang, siya yung aming head. Yan ba yung halo-halo? Yung may halo-halo, si Asek Bebang? Bebang salo-halo. Si Asek Bebang Guevara. Siya in charge dito sa AMAS namin. Makikisuyo ko na makipag-coordinate agad. Please. Opo. At tutulong po kami, Asek, sa DA para sa pagmumonitor niyan. Mukhang yan ang kailangan natin ngayon at ng yung ibang gusto palang magsamantala, ma-check na natin kaagad.
Tama. Yes, so meron na tayong mga batas at mahigpit ang mga Yan. kaparusahan doon sa mga sobrang lalabag dito. Sir, yung pong, di ba panahon ng anihan ngayon, meron pang hanggang ngayon, umaani, may nakaani na. Magkano ba ang presyo ng palay ngayon, Asek? Ano ba ang report sa inyo? Yung average? Medyo mataas. Maganda yung presyo ngayon ng palay, Katunying. Depende sa lugar. Oo. Dito sa Nueva Ecija, parang hanggang 24. Mm-mm. May nakikita tayo na presyuhan. So yung iba medyo may pagbaba. Depende, araw-araw nagbabago yung presyo ng farm gate. Pero kumpara dun sa mga nakaraang anihan, sobrang ganda ng presyo ng palay ngayon. Kaya ang presyo ng bigas, yung local rice, ang taas, ano? Dahil ang taas ng palay. Reasonable yung presyuhan kung ang presyo ng tuyo ay nasa mga 25 Oo. on average, yung ating well-milled nasa 50 pesos. Yun yung nakikita natin sa palengke, which is reasonable. Ayun, magandang buhay na maraming mga magsasaka ngayon nagkukwento sa atin, Asek. Kaya lang may mga lugar ba na hanggang ngayon naririnig kayo na 15 pesos lang ang palay nila? May mga ganun pa ba? Wala tayong nakikita na 15. Yung mababa na na-monitor namin nasa 18, 19 sa ibang areas. Pero dito sa Luzon na area, talagang more than 20 pesos yung presyo ng palay. Yes, sir. Asek, Asek. yung yung kay Ma'am Bebang sa halo-halo, Yes. bigyan nyo kami. Hihingi rin tayo ng halo-halo. Thank you, Asek. Kumusta po kay Salamat. Secretary Kiko? Thank you. Nakakarating po. Maraming salamat. Si Asek Arnel de Mesa ng Department of Agriculture.